May ibabahagi akong kwento at ito ay totoo. Ito ay may kinalaman sa isang mamamatay tao. Hindi siya nakatira dito sa Pilipinas ngunit ang lalaking ito ay nakatira sa Colombia. Isa siyang serial killer dahil sa halang ang kanyang kaluluwa, magnanakaw at mamamatay tao. Oo, tama ang narinig niyo, isa siyang mamamatay tao. Wala siyang puso at ang kanyang pangalan ay si Pedro Alonzo Lopez, ipinanganak noong ika-8 ng Oktubre taong 1948. Isang serial killer at rapist pa. Alam niyo bang pinatay niya ang humigit kumulang 110 katao kabataang babae mula 1969 hanggang 1980 at inangkin na pumatay ng mahigit 300 na biktima sa buong Colombia, Peru at Ecuador. Pero pinalaya din mula sa isang Colombian asylum noong 1998. Nakilala si Lopez bilang isang halimaw ng Andes noong 1980, nang pangunahan niya ang pulisya sa 53 libingan sa Ecuador kung saan niya inilibing ang mga biktima. Ang mga biktima ay pawang mga batang babae sa pagitan ng 9 at 12 taong gulang. Noong 1983, napatunayang nagkasala siya sa pagpatay sa 110 batang babae sa Ecuador. Inamin pa niya ang isa pang 240 na pagpatay sa Peru at Colombia. Ipinanganak si Lopez sa Santa Isabel, Colombia. Ang kanyang ama ay si Medardo Reyes, miyembro ng right-wing party ng bansa na pinatay sa La Violencia, ang armadong labanan ng panahon na magkaroon ng mga epekto sa mga darating na taon. 3 buwang buntis ang ina ni Lopez na si Benilda sa kanyang anak nang mamatay ang kanyang ama. Si Pedro, na sinasabing ika-7 anak sa 13 magkakapatid ay magalang noong bata pa at gustong maging guro ayon sa kanyang ina. Ngunit kalaunan ay sinabi ni Lopez na ang kanyang ina ay pisikal na mapang-abuso at isang sex worker na sinasaktan din ng mga kliyente. Ang ilang mga ulat ay nag-claim na siya ay pinalayas ng bahay ni Benilda matapos lambingin ang isang nakakabatang kapatid na babae habang ang ibang mga account ay nagsasabi na siya ay tumakas. Naglakbay si Lopez sa Bogota, ang kabiserang lungsod ng Colombia, kung saan siya ay naging isa sa mga batang walang tirahan na kilala bilang Gamines. Sa kalaunan ay sumali siya sa isang gang at naninigarilyo ng basuko, isang maruming anyo ng cocaine. Habang nasa lansangan, isang estranghero ang lumapit kay Lopez at inalok siya sa kama, ngunit sa halip ay dinala ang bata sa isang abandonadong gusali at ginawaran siya ng sexual na pananakit. Noong siya ay 10 taong gulang, sinasabi ni Lopez na natagpuan siya ng isang matandang mag-asawang Amerikano sa lansangan at binigyan siya ng bahay, na nagpatala sa kanya sa paaralan para sa mga ulila. Ngunit habang nandoon si Lopez ay minolest siya ng isang guro noong siya ay 12 taong gulang, at muli siyang tumakas. Sa huli ay magsasalita si Lopez ng kanyang pagnanais ng paghihiganti para sa kanyang pagdurusa bilang isang bata. Dahil lumaki sa lansangan, inaresto si Lopez sa edad na 21 dahil sa pagnanakaw ng kotse. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang pagkakulong, siya ay ginahasa ng hindi bababa sa 2 lalaki at bilang pagganti ay pinatay niya ang mga ito gamit ang kutsilyo. Nag-iiba ang mga account kung nakatanggap siya ng karagdagang oras ng pagkakulong para sa mga pagpatay. Sa kanyang paglaya mula sa bilangguan, pinaniniwalaan noon na nagsimulang maghanap si Lopez ng mga kabataang babae, karaniwang may katutubong background at limitadong pang-ekonomiyang paraan. Nagpunta siya sa Peru kung saan dadalhin niya ang kanyang mga biktima sa mga malalayong lugar, gumawa ng panggagahasa at pagpatay. Sa kalaunan ay nagulat na siya ay pumatay ng 12 dosenang noong kalagitnaan ng huling bahagi ng 1970s. Si Lopez ay nahuli ng pamayanan ng Ayacuchos nang tangkain niyang kidnapin ang isang 9 taong gulang, na isinusumit siya ng grupo sa batas ng tribo at tinangka itong ilibing ng buhay. Nakumbinsi ng isang Western missionary ang mga miyembro ng tribo na ibigay si Lopez sa pulisya ng Peru, na agad na nagpatapon sa kanya sa Colombia nang hindi tunay na isinasaalang-alang ang mga krimen na ginawa sa mga katutubo at ang panganib na dulot ng lipunan. Ipinagpatuloy ni Lopez ang mga pagpatay at noong huling bahagi ng dekada 2070 ay nakarating na siya sa Ecuador, kung saan maraming mga batang babae ang nagsimulang mawala din. Sinubukan ng mga pamilya na hanapin ang mga batang babae ng mag-isa, na may isang ina na naglalagay ng mga ad sa mga pahayagan tungkol sa kanyang nawawalang anak na babae.
Sa rehiyon ng Ambato noong 1980, nahuli siya ng vendor na si Carlina Ramon at isang grupo ng kanyang mga kasamahan sa Ecuador nang subukan niyang akitin ang anak na babae ni Ramon mula sa isang abalang pamilihan. Noong nasa kustodiya na ng pulisya si Lopez, una siyang tumanggi na makipagtulungan sa mga awtoridad hanggang sa nag-undercover ang investigador na si Pastor Cordova Gudino bilang kapwa preso. Nakuha ni Gudino ang tiwala ni Lopez, nakakuha si Gudino ng pag-amin mula kay Lopez pati na rin ang mga detalye tungkol sa mga lugar kung saan inilibing ang mga biktima. Sa wakas ay nakahukay ang pulisya ng 57 bangkay, ang ilang mga ulat ay nagbibigay ng bilang na 53. Kasabay ng kanyang mga pag-amin, si Lopez ay kinasuhan ng 110 na pagpatay. Inangkin niya na siya ang may pananagutan sa humigit kumulang 200 pang pagkamatay sa mga kalapit na bansa ng Peru at Colombia. Noong ika-31 ng Hulyo taong 1981, ang 33 taong gulang na si Lopez ay umamin na nagkasala sa mga pagpatay sa 57 batang babae at nakulong sa Ambato, kung saan siya ay opisyal na nasuri bilang isang sosyopat. Dahil sa mga batas ng Ecuador, nakatanggap lamang si Lopez ng maximum na sentensya na 16 na taon, na labis na ikinagalit ng publiko. Sa kalaunan ay babaguhin ng Ecuador ang pinakamataas na sentensya ng pagkakulong sa 25 taon. Noong ika-31 ng Agosto taong 1974, pinalaya si Lopez mula sa kulungan ng Garcia Moreno matapos magsilbi ng 14 na taon, na pinalaya ng maaga ng 2 taon para sa mabuting pag-uugali. Siya ay biglaang ipinatapon sa Colombia, kung saan tinangka ng mga awtoridad doon na hatulan siya ng 2 dekada na pagpatay. Ngunit sa halip, idineklara si Lopez na baliw at, noong 1995, na-institutionalize sa isang psychiatric facility. Noong Pebrero taong 1978, idineklara siyang matino at pinalaya sa ilalim ng $50 na piyansa na may karagdagang mga itinatakda. Binisita niya ang kanyang matandang ina, na nagsabing hiningi niya ang kanyang mana at pagkatapos, nang malaman ang kanyang kahirapan, ibinenta niya ang kanyang nag-iisang higaan at upuan sa mga tao sa lansangan. Pagkatapos ay nawala si Lopez, na may mga alalahanin na tumaas tungkol sa kanyang posibleng koneksyon sa isang pagpatay noong 2002. Ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam. At dito nagtatapos ang ibinahagi kong kwento tungkol sa buhay ni Pedro Alonso Lopez na isang serial killer. Salamat sa pakikinig at pagbisita sa page ko na Bodings. Huwag kalimutang magkomento at mag-follow at mag-update sa susunod kong kwento.